kailangan natin ng public servants with special skills. So, kailangan natin ng mga SPED teachers. No? Sa halimbawa, sa public school, konti lang po ang ating mga public school SPED teachers, di ba? Ang mga occupational therapists at saka mga speech therapists. So, kailangan ang gobyerno gumawa ng programa kung paano sila maintain ng ganitong public servants. So, we need community-based rehabilitation. Starting from education, hanggang sa mag-transition siya to adult, hanggang sa ma-empleyo o magkatrabaho. So, kailangan natin ang community, ang mga local government units na makagawa ng mga programa na makakatulong sa kanila. And then, we need comprehensive sensitivity training, di ba? For schools and workplaces. Napakagastos magpalaki ng children with autism. So, we are asking the government for creative fund mechanism. Halimbawa lang, di ba? Pwede bang isama sa PhilHealth yung ating ginagastos sa mga therapy centers, speech, OT, yung binabayad natin sa developmental pediatricians. Kahit ganun lang, maibigyan nyo ang laking bagay para sa ating mga pamilya with autism. Dr. Days, I'm covering an event. This is something to do with the issue of the autism. Person with autism. Paano po ang trato ko sa kanila? Pwede ba akong magbiro? Pwede ba akong mag-intro wherein magiging subject ito ng katatawanan, pero ang purpose ko naman ay para gisingin yung mga nakikinig. I would strongly advise that during broadcast, during production, na maging careful po tayo sa pagbibiro. No? So halimbawa, kaya ka pala ganyan, tapos autistic ka pala. Di ba? Yung mga ganon. So ang sinasabi natin, when we start associating the term autistic, na sa bagay na nakakatawa, nakakainsulto, nakakatuya, then offensive po yun. From the point of view of the lawyers, so let's start from Attorney Mel Roque from the Law Center of Kuya Daniel. Please go ahead. Ngayon, pinasa yung anti-bullying law, which tackles po dun sa if someone will utter something harmful to the emotions or physically or psychologically dun sa isang tao, that will be under or covered by the Anti-Bullying Act. Would you like to add something, Attorney Waray? Sa pleading mismo sa mga abogado tulad nito, hindi pwede sabihin mo dyan sa pleading mo mongoloid, special child. Supreme Court mismo ang may utos sa mga abogado. Kaya napaka-delikado pag sinasabi mo yung mga terminology na nakakatawa. Okay, thank you. About Attorney Reg? Kasi po nakalagay rin dun sa bagong amended nung 2002, if I'm not mistaken, the Magna Carta for Disabled Persons, that hindi pwedeng i-subject to ridicule ang mga persons with disabilities. Kasama yung mga may autism, may mga mental and psychological na mga disabilities, kasama dun yung sa tinuturing ng batas na may disability. So, bawal yung to subject them into ridicule. Okay, thank you, Attorney Reg. Tanong ko naman si Ms. Donna, bilang isang mother ng isang merong anak na with autism, na-experience mo na ba itong ganito na tinutuya or nakarinig ka ba ng, pag nasa mall kayo, o yung bata, ba't ganon? Something like that. Si Deslie ho kasi, tinuruan ko siyang magdasal. Tapos siyempre para matutong magdasal, kailangan naririnig ko kung paano siya magdasal, kung ano sasabihin niya. Merong nag-complain na isa na sabi, kailangan niyo ilabas ang anak niyo, hindi ako makapag-concentrate sa pagdadasal. Tapos itinawag ko yan kina Miss Gina Bermudo, sa mga, nasabi ni Miss Gina, siguro, one lesson din yan. So, ganito na lang. Accept na lang natin yung nangyari, tapos bigyan natin ng lesson si Deslie. So, yun po ang nangyari. So, sinabi ko kay Deslie, you want people to send us out again? Sabi niya, no. So, don't make your voice louder. Thank you for that. Good afternoon po. Sa news reporting po, ano po ba yung pinakaayaw nyo po na presentation ng media pagdating po dun sa may mga autism para po aware po kami? At saka, in terms naman po ng pagpapakita ng video, kailan po dapat naming i-blur
or hindi dapat i-blur yung pong merong mga autism? Ang alam ko po kasi mayroong law na pag children, no, regardless, hindi pwedeng ipakita. But in our case, ang ginagawa lang po namin, ipagpapaalam namin sa mga magulang. No? So like when you cover us during our events, most of the families who attend events like the Angels Walk, yun po kaya nandun, talagang ano po sila all out for advocacy. So in our case, wala po kayong issue about that. You can show. But I think kung hindi po through us, you may be a little more careful kasi mayroong ibang families na ayaw, no? So now in terms of how we're pictured, ang unang-una lang po namin pakiusap is research. Mag-research lang po muna. I'd like to request that pagtitreat po to be a little more sensitive, no? So I think kung i-feature ninyo, like may mga nakita ko mga drama, it would be good if you will get consultants, either doctors, parent advocates, teachers, no? Para hindi po magkaroon ng misconceptions. Last na lang po. Can they perceive na iba yung pakikitungo sa kanila nung kapwa nila? Or nararamdaman po ba nila yon na offensive yung pakikitungo nung kaharap nila? Kung halimbawa po, kagaya ni Gio, na sa panglabas po, wala. Tingin ko po. No? Pero hindi po natin alam sa loob niya. No? Or maybe sabi na, spirit to spirit. Pero kung titingnan po natin, feeling ko, may sinabi kayong, si Gio naman, no? Palibhasa autistic, kaya kung magkikilos ganyan. Tingin ko po hindi. So lastly na lang po, nagpapasalamat po kami sa Diyos kasi binigyan niyo po kami ng marami pa pong information about autism. Pero actually po, sa members of Church of God International, tinuruan din po kami paano lumingap sa mga katulad po nila. Salamat po sa Diyos. I want to address this question to Attorney Reggie. Is the person with autism also entitled of discounts as what other persons with disabilities are entitled of? Do they need to present an ID and where they can avail this? Yes, dun sa bagong amendment sa Magna Carta for disabled persons, dinagdagan nyo ng mga incentives. And one of those incentives is a 20% discount, almost the same as what our senior citizens are getting. So, the establishments, no, kasama dyan transportation, kasama dyan mga hotel, kasama dyan yung mga basic necessities sa grocery, kasama dyan yung 20% discount sa theater, sa cinemas, etc. So, sa mga entertainment tickets, kasama yun. Sa airline, kasama rin 20% discount. So, you can avail of that. Anong kailangang IDs? Sufficient na yung ID na ini-issue nung barangay na attesting na that person is a member of the disabled persons, and or yung passport, pwede rin. At saka yung ID na ini-issue ng NCDA. Yeah. So, yun yung mga IDs na pwedeng ipakita to avail of those discounts. Sunod natin si Ma'am Ella ng Paranaque. Ako po, mayroon po akong 3 kids. Ang autistic kid ko po is nasa middle. Andito po siya ngayon. Bali po, ang tama po bang paraan na i-treat sila ng normal as yung panganay at siya ng bunso? So if ever po nagkakamali siya, we try na pakita po dun sa panganay na paluin din. Tama po ba yun? Na i-treat siyang as normal as possible. And then po, yung second question ko po, regarding po sa, kung yung mga autistic children po ba, dapat po bang ma-circumcise? Ayun po, yun yung ano ko po ngayon. Ang alam ko po, even with typical children, neurotypical children, we already discourage yung pamamalo. No? So ang kauna-unahan pong point dyan to consider, kung papaluin po ninyo yung anak nyong with autism, naiintindihan po ba niya kaya para saan yung pagpalo ninyo? Kasi kung hindi po, then it's useless.
Yes, Dr. Days. yung circumcision pwede naman po kasi kung dapat sa talagang sa hospital, sa doctor's clinic. Kasi pwede naman pong medyo patulugin siya kung talagang severe yung ano niya, magtatantrum. And marami na po ngayong equipment like laser na madali na pong, misa nga wala na pong cut eh. Alam nyo naman pagka sa cleanliness, sa hygiene, para po sa lalaki maganda pong ma-circumcise eh. Nakalagay kasi sa Family Code of the Philippines na only parents may impose mild corporal punishment for extreme cases lang. Ngayon po kasi may school of thought na yung mga child psychologists and psychiatrists na any form of corporal punishment is detrimental to the mental development of the child. Tatanong ko lang po kasi 'di ba sinabi nga po ni Ma'am Dang na mahirap po patulugin yung may mga autism. So anong way po yung gagawin ng bilang mother para patulugin yung mga autism po? Noong bata po si Gio, ang effective way ko po ng pagpapatulog sa kanya ay papagurin siya buong araw. As in po, physical exercise, lalo na sa afternoon. No? However, but you have to see the doctors. Okay. Meron pong minsan na sobra, like yung iba, alam ko, 3 days hindi natutulog. You have to consult na po yung doctor kung ano po yung ibibigay. Thank you po. Para po sa inyo, Miss Donna, paano po ba magiging physically fit ang isang bata with autism? Kasi po di ba may problema sa attitude nila kung paano po sila makokontrol sa pagkain saka yung sa pag-exercise po. Well, sa experience ko po, kung ano ho yung ugali ng magulang, kung ano ho ang nakikita ng mga anak nila sa magulang, yun din ho yung nakaka-capture ng kanilang isipan. Since ako po very sports-minded po ako, kahit ho mahulog sa swimming pool yan, di malulunod yan eh. Hindi ho siya marunong nung swimming talaga the right way. Pero tinuruan ko niyang mag-swimming, marunong ho yang mag-bike. Nung bata pa siya, ganun ho talaga. Talaga hong tiyagaan. Kasi ihahabol po natin yung kanyang isip sa kanyang age. Very important po yung communication. Yun lang po. Thank you, Ma'am Donna. Good afternoon po. Teacher po ako sa public school. And nagkakaproblema po kami sa mga may ganitong estudyante kasi sa government po, bawal po kaming hindi tumanggap ng bata. So sa grade 1 po, hindi po namin naaano na may autism po yung bata. Pagdating ng grade 2, doon lang po, coordinator po kasi ako ng school sa Makati, doon lang po nirereklamo sa akin ng teacher, nakausapin mo tong bata na to, tingnan mo. So, ang lagi ko sinasabi, tingnan mo ako sa mata. Pag-uusap tayo. So, alam ko na agad from there na meron siyang autism yung bata. Dito tawagin ko po yung magulang na yung anak niyo po, kung maaari ipa-check up po kasi hindi po siya normal. Nasa normal school siya. So ano po kaya ang pwedeng gawin, ng school? Hindi kasi namin alam kung may autism yung bata o wala. Paano po kaya namin gagawin na hindi tanggapin yung mga bata na ganoon? Ma'am Dang, go ahead please, your answer. Yung pong sagot ko, siguro pwedeng sagutin ni Donna yung maikling sagot. Ang sagot ko po ay pangkalahatan. No? That's why po, ang ipinupus ng Autism Society Philippines ay merong mandatory developmental screening. Okay. By the time po yung bata, 3 years old pa lang, mas screen na. So, dun pa lang, sasabihan na yung parents na okay, yung anak mo may autism o kung anong disorder. So that sila na yung doktor na magsasabi. So, hindi na yung mga teacher na parang hindi malaman kung paano sasabihin dun sa magulang. Correct. Pero suggestion ko lang po sa teacher, kung may napansin po kayong kakaiba doon sa bata at tinawag po ninyo yung magulang, siguro po it would be best na ang i-describe ninyo ay yung behavior na napapansin yung kakaiba kaysa po yung diretsong sasabihin nyo, hindi normal ang anak mo o kaya autistic ang anak mo. Siguro pa sasabihin nyo, napansin namin ang anak ninyo, okay, hindi nakakasabay sa mga lesson, hindi makaupo, gano'n, no? Tapos makakatulong po kung patitingnan
ninyo sa isang doktor para po pwede nating pagtulungan ano ang tamang intervention. So yun po yung mandatory developmental screening, importante. Pangalawa po, para po sa mga schools na tumatanggap ng special children, dalawa po yung hiling namin. Yung isa po is sensitivity training. Ang mga teachers, ang mga estudyante ay pinagpapaliwanagan ano yung disability para maintindihan nila pag nakikipag-deal sila doon sa sinasabi nyo na naabot ng pag-iisip niya yung lesson pero kakaiba ang kanyang ugali. So ang request po namin, mag-o-orient kayo ng mga teachers, ng mga students, how to handle students like our children. At pangatlo po, ay medyo ito po ay pang DepEd na, ay for traditional schools to embrace yung pong non-traditional education strategies or intervention. Ito po yung tinatawag na inclusive education. So marami po, nakaya po nila yung lesson, pero meron pong mga areas na kailangan nila ng ayuda.